Ikaw ba nagahandom kapag laom sa pagtubo dinha sa gugma o kahibalo sa Ginoo? Unsa man ang mga mahinungdanon nga mga prinsipyo nga angayan nimo og nako nga batnan ug makatabang kanato nga mas masabtan pa gyud nato ang balaan nga kasulatan. Ato kana nga tukion dinhi ug atong paghisgutan kauban sa pag-inampuay nining atong programang Let's Pray Pilipinas live dinhi sa syudad sa Sugbo. Nga kapag laom dako na sab kay nga atong pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios sa dili gyud maisip niya nga pagpakamaayo kanatong tanan. Surely this week is another testimony sa iyang gugma mga kapag laom sa iyang grasya ug sa iyang pagkamatinud-anon nganhi kanato. And we are here again kauban nato si Pastor Lem Olaron, kapag laom Pastor Lem, and kapag laom Ranan. Yes, maayong buntag mga kapaglaom, maayong buntag kapaglaom Pastor Good Lem, and morning. kapaglaom Joy. Now mga kapaglaom, it's doon na gyud tay mga nakalahi ng mga kasinatian niini nga semana. And mga kasinatian nga siguro nakahatag ka nato o kabugat sa kasing-kasing o mga kasinatian usab nga nagahatag ka nato og kalipay o di ba kaya mga kagulanan no wala ta kay baw sa atong mga gipang-agian. And all these nga atong mga naagian sa atong mga kinabuhi. And we still continue to praise God. Amen. Despite all these things that are happening to us. Tinood na kapaglaom Renan, no? Dunay mga pagsulay sa kinabuhi, mga kapaglaom, apan ang atong Dios matinud-anon nga nagahatag kanato og kasulbaran, kasiguruhan o kahumpayan gikan sa atong mga suliran, sa atong mga kalisdanan, sa dihang kita misangpit kaniya, siya na minaw og nagatubag og kana nasinati nato og bisan pa dunay mga hagit nga atong maatubang sa kinabuhi, ang grasya ug kaayo sa Dios mas nagpatigbabaw ni ining tanan. Atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo. Among Dios nga dalampanan og mahigugmaon ining takna sa kabuntagon. Daghang salamat nga ikaw Ginoo nag-uban kanunay kanamo. Salamat nga mas dako ikaw kaysa among mga suliran. Salamat sa mga panahon nga ikaw nagatubag kanamo o among gidaig ikaw tungod kay matinumanon ka sukad sa una og hangtod sa walay katapusan. Gani nining takna sa kabuntagon kami Ginoo malipayon nga nagaduol kanimo nining orasa. Dala ang tanan namo nga mga pagpasalamat, ang among kagulaanan, ang among problema. Dili namo mahimo kining tanan sa pagpasan, dili kini namo madaog kun dili pinaagi usab diha kanimo. Gani kami nagaampo nga kauban sa among mga kapaglaom. Naaman sila sa ilang panimalay, sa ilang gilingkuran o binasa sila nga dapit nga nakig-uban karon ikaw Ginoo magapakamayo kanila. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo karon. Ang imong mga pulong mao among tun-an. Ingon nga kini mao among kalan-on diha sa espiritu. Kaya ang tanan among gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen. 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 Daghang salamat Pastor. Mayong buntag once again mga kapaglaom, and Mayong welcome to buntag. Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone mga kapaglaom. Welcome once again sa usa na pud ka oras nga pag-inampuay kauban ninyo. Despite our distance, we praise God that we have this platform in order for us to gather virtually
to pray for one another. Mga kapaglaom, we are broadcasting live gikan dinhi sa Sibyaanan sa Dakbayan sa Subo, pinaagi sa Digital TV 25 dinhi sa Hope Channel, and of course dinha sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas sa pinaagi sa GSAT Channel 33. Dili po nato kalimtan ang ato ang mga kapaglaom nga nagasunod ka nato pinaagi sa atong nagkalain-lain nga mga social media platforms, especially sa atong official Facebook page nga Let's Pray Pilipinas. Busa sugdan na nato sa pagpadala ang ato ang mga prayer requests. And dunay mga numero nga inyong makita dinha ilawom sa inyong mga TV screens. Mamahimo namang nga inyong iga-send ang inyong mga text messages dinha sa numero 0916-5574-777 o 0961-8113-777. Dili na to kalimtan sa pagbutang ang pangalan sa atong ipaampo, unsay concern, and it would also be nice to know kung asa mo ka nagpadala sa inyong mga prayer request. Apan, if dili gali ninyo ganahan nga atong igasibya kini nga mga prayer request kay kini atong gi-consider as confidential, mamahimo lang mga butangan nato og word nga confidential ang ato ang text message sa taas in order for us to know nga dili kini nato siya igasibya, but rather we will pray for you off air. And of course, dili lamang mga prayer requests, nindot kaayo nga ato igapahat dinhi kung giunsa sa Ginoo pagtubag ang inyong mga pag-ampo sa pipila ka adlaw, simana, bulan, tuig, bakaha. Di ba kapaglaom, Joy? Yes, kapaglaom, Renan. In fact, we are even reminded by Paul that when we come to him with all our anxieties, it should be with thanksgiving. Busa mga kapaglaom, when we bring him our prayer request, dinakto kalimtan sa pagdala usab sa atong mga pagpasalamat kay wala man tay lahi nga mabalik sa Ginoo sa iyang kaayo kundi lang ato nga thanksgiving for all that He's done. Busa mga kapaglaom ni ini nga takna ato ang paminawan ang ato ang mga praise reports kay surely mga kapaglaom natagamtaman gid nato ang kaayo sa Ginoo ni ini nga semana. He never failed to be our fortress in times of trouble, and for that we praise Him. Karon mga kapaglaom, let us hear our praise report. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Yes, mga kapaglaong, praise God once again sa mga pipila ka mga gitubag ka mga pag-ampo. If you can remember kapaglaong Rosalie of Tana, nga ato siyang giampo and nibalik siya to tell us para idayig ang Ginoo because ingon siya nga ganahan gid siya magpasalamat sa Ginoo sa pagtubag niini kay safe ang ilang pag-travel padulong dito sa Zamboanga, kuyog ang iyahang kinabagungangan nga anak. And nagpasalamat siya kanatong tanan, labaw na gyud sa Ginoo for the prayers. And if you could also remember si kapaglaom Lot Piamonte nga atong giampo last time pod, niingon po siya nga nagpasalamat po siya sa Ginoo tungod sa natubag ang mga pag-ampo. Successful ang iyahang surgery mga kapaglaom, and let's continue to pray sa iyahang full recovery. Siyempre, kinahuman naman ang iyahang surgery, and unta nga paspas ang iyahang recovery. And of course, mga kapaglaom, di po nato kalimtan ang pagpasalamat sa mga blessings nga gihatag sa ato sa Ginoo. Kamu dinha mga kapaglaom sa atong mga naa nagtan-aw sa atong telebisyon or dinha bakaha sa atong mga nagkalain-lain nga mga social media platforms, pwede po mo comment dinha so that we can also share kung giunsa sa Ginoo pagtubag ang mga pag-ampo, whether it's small or big para sa ato tanan nga mga pag-ampo tubagon sa atong Ginoo according to His will. Busa, next time, we will also share with you more answered prayers dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Praise God for those prayer requests mga kapaglaom. Surely daghan pa kaayo ang mga pag-ampo nga gihatagan ug katumanan sa atong buhi nga Dios. So don't forget to share that with us here. And now, let us continue sa ato ang pagpadala sa atong mga pangalyupo before the presence of God through Jesus Christ. Ani akatay mga pipila ka mga prayer request mga kapaglaom. We would like to read them, and you can also list them up para nga makapaysab mo kauban namo. We have a prayer request from Janet Gruya alang sa iyahang maybe igsuon nga si kapaglaom Cerilla
Gruyal alang sa iyahang heart concerns. Nasab din si kapaglaom Stephanie Grace, usa ka bata pa kaayo na sab siya concern sa iyahang mga panglawas ato ng pagadadon sa pag-ampo. We also have kapaglaom Palak Kulot, iyahang gipapre ang iyahang anak nga naay fever and ubo, and also naghandom siya og family health and peace of mind sa matag usa. We also from kapaglaong Vicky Navarro, iyang paampo ang protection alang sa iyang pamilya og ilaha nga safe nga pagbiyahe kung asa man sila padulong. Let us include them in our prayers. Naasab dinhi from kapaglaom Joaquin Phoenix, nagpa-pray siya alang sa iyahang ginaatubang karon nga pagpakigbatok between the power of the enemy and spiritual warfare nga kitang tanan na amantan niini, but kapag laom Joaquin would like us to pray for him especially, and Pastor, it would be really a blessing kapag lamran nga atong iampo ni nga klase sa pagpakig-away kay this is happening sa matag usa gyud nato karon. And also iyahap sab nga gipa-pray ang kaayuhan sa tibuok pamilya. We also have from kapaglaom Joyce Tumala, iyahang nga gipa pray og apil nga tabangan siya sa Ginoo o hatagan siya sa Ginoo og mga panalangin nga iyahang nga tinda na unta or mabaligya ng iyahang nga tindahan para makapa-enroll siya. So let us pray for God's blessings para alang sa iyahang endeavor sa kinabuhi. At this time, I would like to ask kapaglaom Renan to lead us in prayer. Yes, daghang salamat kapaglaom Joy sa pagbasa sa mga pinadala nga prayer requests. Mga kapaglaom, ato kining pagadad-on didto sa trono sa grasya sa Ginoo, ang tabangan nato ni sa pag-ampo. As I go through the prayer requests, these are things nga dili ginato kaya as humans, no. Wala jud tay sarang mabuhat niini. Busa atong tabangan sa pag-ampo atong mga kapaglaom. Let us pray. Dear Heavenly Father, daghang salamat Ginoo sa kining usa na pud kahigayon nga imong gihatag kanamo. Higayon nga kami makauban virtually to lift up prayers dinha sa imong trono sa grasya, dear Lord. And we know nga nakaandam na ang mga tubag para niini nga mga pag-ampo. Nasayod ka sa tagsa-tagsa ka mga concerns sa wala pa man namo nabasa o wala pa man napadala kini nga mga prayer requests. What I pray, dear Lord, is that ikaw mag-andam sa tagsa-tagsa ka mga huna-huna, kasing-kasing sa among mga kapaglaom nga nagpadala niini nga mga prayer requests nga ilang masayran o ilahang masabtan kung unsa imong pagbuot niini nga mga pag-ampo. Nagkalain-lain man ang ilahang nga mga concerns, dear Lord. Dunay mga concerns sa panglawas, pakigbatok dinha sa mga spiritual struggles, dear Lord, pag-eskwela, and nagkalain-lain nga mga concerns. But we trust that no matter how big these concerns are, these struggles are, or these problems are, you are bigger than all of this, and that you are more powerful than all of these struggles that we are going through. Lord, I would like to pray especially kang kapaglaom Serila Gruyal, dear Lord. Nasayod ka sa iyahang kondisyon, sa iyahang kasing-kasing. You created this heart para kang kapaglaom Serila. And I pray, dear Lord, nga ikaw mag-aayo sa part sa iyahang heart nga wala nag-function og tarong. Kung doon naman siya mga tambal nga giinom, dear Lord, mga treatments that she has to go through, hinaot nga ikaw magagamit niini in order to for her to recover sa madali nga panahon. I also pray sa mga doctors, nurses, ug uban pa nga nag-atiman kaniya, even their family, dear Lord, nga naga-support niini, especially sa mga finances to para sa mga medications. I pray nga ikaw mag-provide sa ilahang mga panginahanglan, dear Heavenly Father, and mag-aayo ni kapaglaom Serila. Lord, you also know the struggles sa panglawas sa usa ka bata nga si Stephanie Grace Innocentes, dear Lord. Bata pa kaayo siya, but duna na siya mga balatian sa iyahang pipila ka organs sa lawas, dear Lord. I pray nga ikaw mag-bisita kaniya karon. Hikapa siya Ginoo sa imuhang gamhanang kamot. Ayuha siya, dear Heavenly Father, and hinaot nga sa iyahang pag-ayo, magatubo siya uban kanimo, nga magbalig-on sa iyahang pagserbisyo dinha kanimo o pagsalig dinha kanimo.
that tagaan pa nimo siya og daghan pang katuigan in order to serve you, dear Heavenly Father, nga ang imong healing nga igahatag kaniya will become a testimony of how great you are and how powerful you are in granting that gift of healing para kaniya. Lord, I'd also like to pray sa anak ni Kapaglaom Palakulot nga dunay balatian uban sa ilahang pamilya. Hinaot nga ikaw maghahatag kanila og mayong panglawas, tagay silag mga resources nila Ginoo in order for them to maintain their good health, nga ang ilang tibuok pamilya mamahimong mahimsog, and dili lamang physically, dear Heavenly Father, but also spiritually, nga sila magkahiusa sa simba o pag-alaga dinha kanimo. I would also like to especially mention si Kapaglaom Joaquin Phoenix, dear Heavenly Father. Dili lalim ang iyahang pakigbatok dinha sa kaaway, dear Lord. Iyang hangyo nga ikaw uban kanunay kaniya, tagaay siya dungag pagyud nga kusog, dear Heavenly Father, in order to fight this battle against the enemy. Lord, we know that you are more powerful than our enemy, and that I pray nga ikaw magalig-on ni Kapaglaom Joaquin in order for him nga iyaning makaya niya nga iyahang masurpass kini nga mga struggles nga iyahang giatubang karon. Hinaot nga ikaw magapakamaayo sa tibuok niyang pamilya, dear Heavenly Father. Nga iyahang pamilya makatabang sa iyahang paglambo or pagtubo dinha kanimo, nga magmalig-on ang tibuok pamilya nila, that they will be able to surpass all the challenges nga ilang giatubang and their struggles sa pakipag-away dinha sa kaaway. Lord, I would also like to pray nga ikaw magatabang ni Kapaglaom Joyce Tumala. Nasayod ka, dear Heavenly Father, nga tingali nagatigom siya og amount, a certain amount, dear Lord, nga magamit niya sa iyahang pagpa-enroll. Nasayod ka sa iyahang desire to go to school. And I pray nga imong pag-blessingan ang iyahang tindahan, dear Lord. Nga kini daghan unta siya halin, nga makatigom siya in order to go to school and nga maka-enroll and sustain sa iyahang kaugalingon. Dear Heavenly Father, nagkalain-lain man ni nga mga concerns, and wala gyud mi sarang mabuhat ni ini, dear Lord. Apan we trust that you are bigger than all of these struggles, and we would like to lift up all of these prayers into your throne of grace, and may you hear and answer these prayers in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Kapaglaom Renan. That was so comforting. I pray that also comforted us mga Kapaglaom. We still have more prayer requests nga ato ang pagadadon karon sa atong mga pag-ampo. Atong padayunan mga Kapaglaom, we have from Kapaglaom Graceland Ignacio. Nagpa-pray siya alang sa iyang group sa Literature Evangelist na sila'y humuon nga Caravan Publishing Ministry sa copies. This coming Sunday, January 25th. So ato na i-appeal sa ampo mga Kapaglaom. We also have coming from Kapaglaom Genevieve Belmoro. Iyausap nga ipa-appeal og pag-ampong iyahang husband nga mudawat na usab sa desisyon sa pagdawat ni Ginoong Jesus. We also have from Kapaglaom Jonex Aguilion, iyang gipapray ang iyahang papa nga magbalik na sab dinha sa pagsalig or pagtuo sa atong buhi nga Dios. Another one is from Carmen Estimar Valdez, iyang gipapray ang iyang tibok family. And si Kapaglaom Danilo Valdez kay nagkasakit kini, with Kapaglaom Carmen sa iya usab nga balatian sa lawas, and Kapaglaom Maria Estimar nga naa sa balatian. And lastly sa ato nga list for now, we have also from Kapaglaom Ging Maghuyop, iyang gipapray ang iyahang anak nga babaye nga mabalik na usab din sa pag-alagad sa Ginoo. Let us ask Pastor Laron alang niini nga mga pag-ampo. Amo pasalamatan mga Kapaglaom ang inyong pagpadala sa inyong mga paghangyo sa pag-ampo nining kabuntagon, og atong daygon ang Ginoo nga luyo og taliwala nining tanan nga mga pagsulay adunay tabang og siya kanunay nagahulat kanato nga magaduol ngadto kaniya. Ang Salmo kapitulo 138 bersikulo 1 nagaingon niini nga mga pulong saad kini
o buluhaton sa pagdaig sa Ginoo taliwala sa atong mga problema. Magahatag ako kanimo sa mga pasalamat uban sa bug-os ko nga kasing-kasing. Sa tubangan sa mga Dios, magaawit ako kanimo og mga pagdaig. Mga kapaglaong, human niining tanan nga mga pagsulay nga atong na sinati karon og pinaagi sa giya og tabang sa Dios. Human niining tanan, ang atong maangkon mao lang ang pagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo. Mao kanay nahitabo ug mao kanay gihimo ni Haring David sa diha nga miagi siya mga pagsulay ug hagit sa kinabuhi. Atong iduko ang atong mga ulo nining orasa, atong ipadayon ang atong paggampo. Dalampanan og Dios nga Ginoo namo ninintakna sa kabuntagon, nagaduol kami kanimo uban ang dako nga kalipay ug pagpasalamat nga ikaw nagasaad nga makig-uban kanamo bisan pa hangtod sa katapusan sa panahon. Salamat nga nining takna sa kabuntagon kami makapadayon sa among pag-ampo o pagdaig diha kanimo. Wala kami lain nga dalampanan, Ginoo. Ikaw lamang, tungod kay nasayod ka sa among nga kinabuhi. Gikan sa diha pa kami sa taguangkan sa among mga ginikanan hangtod nining orasa ug ikaw adunay usa ka maayo nga plano alang sa matag usa ka namo busa sa makausapa kami nagaduol diha kanimo. Dawata kami nga pinasaylo kun diin kami nakasala kanimo ug nakapasubo sa pulong sa buhat ug sa unhaw na tungod kay among dad-on nining takna sa kabuntagon ang pipila sa among mga kaigsuonan, mga kapaglaom nga nagpatabang sa pagdala sa ilang mga hangyo diha kanimo. Ug usa niini si kapaglaom Graceland Ignacio nga ugmang adlaw Enero 25 aduna sila'y pagahimuon Ginoo nga caravan sa publishing ministry sa Sigma Capiz. Ikaw magauban kanila. Panalipdi sila gikan sa mga katalagman. Hatagi sila kalampusan ug itugot nga ang ilang presensya ni Anang Dapita mahimong panalangin ug magabilin sa daghan nga mga pinatik nga mahimong iwag diha sa tagsa kay kinabuhi sa panimalay nga ilang mahatagan. Panalangin ni usab ang si kapaglaom Romeo Emmanuel. Hinaot o Dios nga ikaw pakamaayo kaniya nga mulambo ang iyang pagkahibalo diha kanimo o musangko kini sa hingpit nga pagdawat kanimo ingon nga personal nga manuluwa sa ilang nga kinabuhi. Akong ginaampo usab Ginoo si Junix Aguilion kauban siyang pinalangga nga papa nga mahiusa sila sa pagbalik sa pag-alagad diha kanimo samtang aduna pay panahon. Si kapaglaom ging maghuyop akong ginaampo usab Ginoo ang iyang pinalangga nga anak nga kini mahibalik usab diha sa pag-alagad diha kanimo nga matinumanon. Panalangin ni ang iyang tanan nga panginahanglan, panalangin ni ang iyang material nga panginahanglan nga kini magsustento kaniya sa pag-alagad o tultol sa pagsimba matag adlaw nga ipapahulay sa tanan niya nga kinabuhi kauban sa ilang tibuok pamilya magmalipayon sila. Ang igsuon usab og membros panimalay ni kapaglaom Carmen Valdez, si Danilo Valdez, Carmen Valdez o Maria Estimar nga naa sila sa balatian Ginoo. Ikaw magapakamaayo kanila. Ayuha sila sa ilang mga sakit. Tangtanga o Dios pinaagi sa imong gahom o ituyod nimo ang imong mga gamhanang tudlo ngadto sa ilang tagsa ka mga lawas o gikapa ang nagmasakiton nga bahin sa ilang nga
lawas aron kini Ginoo mamaayo ug makapadayon sila sa pagkinabuhi. Uban ang ilang pamilya makapadayon sila sa pagtrabaho, panginabuhi ug uban pa nila nga pagpangita. Salamat o Dios nga imong ablihan usab ang tambuanan sa mga langit ug dungga ang among mga pag-ampo karon. Pinitanan among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. 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 Thank you, Pastor Lemuel, and thank you for joining us sa Pag-ampo mga kapaglaom. We know that some of you also help to us niini nga mga pag-ampo, and we thank God that you are there. Mga kapaglaom, balik ta sa ato niya nga mga prayer requests. Ato sa hisgutan kining usa-usab ka, importante kaayo nga suheto nga nag-concern kanimo o kanako. And for today, we culminate mga kapaglaom sa atong week series. As we all know, and maybe some of you know, or many, nga kini nga bulan sa January is also the National Bible Month din sa Philippines. Nindot kay Pastor kay ngano gi-culminate gyud, gisugdan gyud ang tuig with knowing the Bible. Kung unsa pa man atong lahi nga giya, so that we can go through the entire year kauban ang kahayag ug insakto nga mga desisyon, insakto nga mga plano sa atong kinabuhi through the Bible mga kapaglaom. So nindot kaayo nga nahimo ni siyang programa sa ato nga nasod. And so for today, last week tibok semana daghan kay tag nakatunan ato nang i-review karon unya taud-taud kapaglaom ranan, and we will talk about today important principles in Bible study. Ang atong quote of the day mga kapaglaom nagaingon, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. That's in 2 Timothy chapter 2 verse 15. So I would like to ask karon mga kapaglaom, maybe naamon mo na miss or nindot gyud nga ato ang i-recap unsa ato mga nakatunan this week, mga glimpses of it aron di sad nato sila makalimtan. So kapaglaom Pastor, let's begin with one of those nga ato ang mahinumduman first. Atong gihisgutan mga kapaglaom kung kinsa ang nagsulat sa Bible. And we are assured that though it is written by men, the author of it is God, because when they wrote, it was the Holy Spirit nga may nag-inspire sa ilaha. Maybe some reasons, Pastor, some would reason nga tawo raman pud ang nagsulat ana nga Biblia, but as they wrote, the Bible tells us they were inspired by the Holy Spirit. So tawang nagsulat, but ang Ginoo ang nagdiktar. Yes. God is the author. What else kapaglaom Pastor? Yes, so mga kapaglaom ato pong nasayra no nga ang kining Biblia maugyud ni ang ato ang ultimate guide in order for us to go through this path of life. No, maugyud ni ang ato ang kahayag, ang ato ang kaning suga in order for us to see the path kung asa dapat tamo adto, especially that we are in a sick darkened world, no? Ngit na kaya tong kalibutan, and it may be difficult to see the right path, especially sa ato ang generation. No, nga daghan na kayong mga deceptions around us, and if we are not grounded by the Word of God through the Bible, dali kaayo tang masimang sa laing dalan. Usa sa kani nga semana we were able to learn nga ang Bible gid ang ato ang ultimate guide in order for us to walk the right path. Yes. Yes. Kapaglaom Pastor. Usa sa atong natun-an karon nga semana mga kapaglaom mao ang presensya sa Espiritu Santo nga maoy maghatag nato og pagsabot, ha? Kanabang kalantip sa unahuna tungod sa mga espirituhanon nga mga butang. Kay ang Biblia mga kapaglaom is another book other than sa mga material nga mga libro nining yutaa. Ang Biblia, ang balaang kasulatan is the book of all books mga kapaglaom. Og espirituhanon kini nga butang og nagkinahanglan kini og Espiritu Santo aron nga masabtan nato, makahatag kanato siya og kaalam og kahibalo sa pagsabot nining tanan. Kay alang sa usa ka tawo nga dili espirituhanon, ang pagbasa sa balaang kasulatan usa ka binuang nga bulhaton. Apan alang ni adtong mga tawo nga napuno sa espiritu, diha sa ilang mga baba magagula ang pagkamaalam o ang kahibalo sa pulong sa Ginoo nga magtudlo kanato, maggiya kanato
sa usa ka maayo nga kinabuhi kapaglaom Joy. Amen. Thank you kapaglaom, Pastor. These are only some of those nga ato ang nahisgutan mga kapaglaom, no? And it's amazing to discover kung unsa din ang Biblia, and God is inviting you and me to personally discover it. And yesterday, mga kapaglaom, atong nakatunan kung unsa ang mabuhat sa Biblia sa atong matag kinabuhi. That's very important. We may ask, why should I read the Bible? Because the Bible does not only inform, but it can transform our lives. Many books nga atong mabasa nga mag-inform nato inani on mahimong inani ang mga tips, inani, but information lang na, but only the Bible can transform us. And so today, mga kapaglaom, atong padayunon adto na din ta sa mga prinsipyo sa pagtuon sa Biblia. Unsa may angayan natong hinumduman. Ato nang balikan mga kapaglaom, ato sa paminawan kining matahom nga awit, gikan sa ato ang mga mag-alawit. You've written what you want from me in stone, a reflection of your character alone. So I try to keep your laws without regret, but I'm easily distracted and forget. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. There's only one desire inside of me. It's to be everything you created me to be. And I know the only way that I can grow, it's for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace. Love's the motivation behind your perfect ways. So write them on my heart, engrave them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart.
Hinaot mga kapaglaom no nga ingato po na nga to ang pagampo sama Amen. sa gisulti sa awit that to write them on my heart. We're talking about studying the Bible and knowing what the Bible principles are and how we are going to apply principles in studying God's Word. At hinaot that one of our prayers when we continue to study the Bible is that kining mga nakatunan nato sa Bible dili lamang din sa surface but rather that God may help us write it in our hearts, no? And we have already started learning about the keys and principles or the key to start studying the Bible, mga kapaglaom. But we also need to understand and to look into some important principles sa pagtuon sa balaang kasulatan or the Bible. And we have again this kaning mga beautiful resources that we can use. Kaning usa ka book that we are getting resources from. Now, mga kapaglaom, when we study the Bible, usa sa mga importante nga mga butang or principles that we need to apply is that we would allow the Bible itself to interpret itself. No, sometimes we try to read a certain verse and then hala maglabad atong ulo nga unsa ka magbutbuot ta og sabot ni ini. But you know what, the answers sa atong mga questions usahay nga mo, example mo basa tag usa ka verse, the answers can just be found within the book itself, within the Bible itself. No, so we may try to look for other references, other books in the Bible that may say the same thing as of the one that we are currently reading. We also have to look into the context. Kanus-a man ni siya gisulti, para kang kinsa man ni siya gisulti di ay, what was the setting? No, stay curious. You stay curious about that certain kanang verse or look into the chapter. Now, you can look into the chapter, ngano di ay gisulti ni siya, nganong gisulat man ni siya, so you can review the rest of the chapter and then you will get the answers. Mo day nakasulti siya ani because of the so and so, right? Now, what else? Kining Bible, it will give us clues in order for us to be enlightened kung unsay pasabot aning mga naman gi mga lisod nga mga passages. And if we look into the book Education in page 190, this was written by Ellen White. Ingon siya diha that the Bible is its own expositor. Scripture is to be compared with Scripture. Now, the student should learn to view the Word as a whole and to see the relation of its parts. Many times, mga kapaglaom, no, I have witnessed kanibitang maminaw man gyud pud taog kanang nakalain-lain nga mga kaning ginapang share, no, and sometimes you would kuan ba wonder nga hala no, that's the only verse nga ilang basis in order for them to say nga mao ni ang gusto sa Ginoo nga atong pagabuhaton. And there are so many other things nga we may be misled if we don't search the entire scripture. So the Bible was really kanang kaning tuyo gina sa Ginoo nga masulat ang Bible in order for us to get all the answers from there. Amen. Yes. Usa sa mga angay nato hinungduman pod kapaglaom rin ang kung magbasa ganit tag Biblia, dili ta maghimo og atong kaugalingong doktrina. Di ba? Yes. Kay usahay man gud ang pagbasa nato sa Biblia kinahanglan gyud na siya og kanang imong tan-awon ang background sama sa giingon ni kapaglaom Renan ang kanang proceeding verse and preceding verses. Kay imong tan-awon kung sa buti pasabot. Yeah. Dili lang ka mo stick into one verse unya mo conclude ayon ka unya mohimo dayon kag imong kaugalingon nga interpretation og doktrina. Say for example, diha sa buhat kapitulo 10 nga katong si Pedro sa diha nga gipakitaan siya panan-awon sa Yes. Dios nga gitungtong sa upat ka kanang kanto sa habol ang tanan nga mga mananap. Unya gimanduan siya kapaglaom Joy nga Pedro bangon og pag-ihaw. Unya kay naaman dito tanang klase sa mananap gisabot dayon ni sa uban nga uy tanan di ay makaon. Pero kung imong basahon ang kanang uban og ubos nga mga bersikulo wala siya magpasabot og kanang pagkaon. It actually implied mga kapaglaom nga kana di ay nga panan-awon gihatag ngadto kang Pedro sambingay na siya o panan-awon na siya mahitungod sa klase sa mga tao
nga sa upat ka kantos kalibutan nga gipakamatyan ni Ginisus ug dili ilhon nga ang hugaw nga gihinluan na ni Ginisus pinaagi sa iya nga dugo. Busa wala nay hintil, wala nay mga Hudiyo, wala nay mga itom, wala nay mga puti. Kitang tanan giangay rata atubangan sa Ginoo pinaagi siyang bililhon nga dugo nga bisag kinsa ang muduol ngadto niya makabaton og kaluwasan. Dili kay himuon nato ning doktrina sa pagkaon kay wala man ni maghisgot og pagkaon kundili dunay buot ipasantop ang Dios sa musunod nga mga bersikulo kapag laong Diyo. Yes, importante kayo na nga prinsipyo, Pastor, no, to avoid building a doctrine on Correct. single verse. On the other hand, mga kapaglaom, another principle is it is better to take time to understand one verse than read a lot of chapters without comprehension. No? Samtang nga atong i-avoid nga mag-build tag kanang doktrina sa usa ka bersikulo ato sa hinumduman nga importante kayo nga atong hatagan og pagtagad ang usa ka verse nga aton yung tun-an kaysa sa magbasa lang tag entire chapter pero wala tay nasabtan. Na in the end dahuman na conclude nato tanan but naa tay mga na-miss. Yes. So nindot kaayo nga muna ingon ko, Pastor, no, ang Bible really is a treasure book. Amen. Dili man nimo makuha ang gold kung muagi ra ka, makuha na nimo kung imo siya ng Yes. kutkuton and it takes time. So mga kapaglaom, we are encouraged nga to spend time on one verse studying it. Nga dili nato labyan kay bisag kapila na nato gibasa-basa na ay daghan kay nga minsay ang Ginoo din ha if we pray and ask Him to open our hearts. Ginoo, unsa man imong isulti nako ani nga verse, but don't just stay there. Continue but spend time, precious time with one verse, understanding each word kung Yes. unsa ihatag sa Ginoo sa atoa. And I would like to reinforce that kapag laom Joy ba that kaning ang pagtuon nato sa balang kasulatan mga kapaglaom needs kaning mo spend gyud kag time diha. Like that's not study the Bible kay ay hala alas 7 na schedule nako 7 p.m. to 7:30. Kada bitaw you are too kaning you're such in a haste nga gusto ka sige mo ni na okay amen. Dahil humana dayon di ba? It really requires kanang spending time. Kay di ba magtuon ganita sa ato ang mga examinations, what happens kung nag-breeze through rata or nag-cram ta? Di ba we may be able to answer questions sa atong exams right at that moment, but after sa exam, does anything stay? Di ba wala? So in order for these words to be written in the tablets of our hearts, kinahanglan mo spend gyud tag time. Dili ta magdali sa dili pwedeng kanang i-breeze through rani mo siya. Now, another thing mga kapaglaom is that common sense is important when we study God's Word. Now, sometimes we are tempted to invent kaning mga explanations nga buot-buot nato sa ato ang kaugalingon, kung unsaray kanang nasabtan ko nung hay nato din sa atong gibasa. But we were told nga the language of the Bible should be explained according to its obvious meaning. There are many times nga obvious kayo ang gisulti sa Bible unless dunay mga symbols. Kaya doon naman sa mga symbolism sa Bible or mga figures nga gi-apply dinha sa pagsulat sa Bible. But a lot of times, common sense ang naa sa Bible. That's the beauty of the Bible nga kanang gituyo sa Ginoo nga ang atong hunahuna human intelligence ato ang capacity is mamahimo nga masabtan nato ang iyahang words. Tinuod na kapaglaom rinan while ang Biblia mga kapaglaom alang sa tanan bisag unsa imong rasa, bisag tagadiin ka, alang gyud na sa tanan. While alang sa tanan apan kana siya mga kapaglaom atong hinumduman nga gisulat sa mga tao dili man to taga Africa sila. Dito man sila sa Middle East, Oriental land. So dunay mga background nga angay natong masabtan mga kapaglaom. Kini ato masabtan lamang kung atong ablihan ang atong unahuna ug ang ato nga kasing-kasing sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay ang Espiritu Santo kung abli ang atong unahuna unya abli po ang atong kasing-kasing andam ta mo dawat kung unsa ang buot ipasantop sa Ginoo alang sa matag usa ka nato sa atong mga sa ato nga pagkinabuhi tungod kay ang Dios adunay kamatuoran
Plain and simple ra gyud kayo ang kamatuoran mga kapaglaom dihas balang kasulatan. Mao ra gyud ang pagluwas kanimo ug pagluwas alang kanako kanatong tanan gikan sa pagkaulipon sa sala ug iyatang luwason gikan ninyo taa ug iyatang dad-on ngadto sa yuta nga saad nga wala nay kagulanan. Ug unsa pa may atong dalisan anang Biblia, di ba? Nga ato ra man ang masabtan kun ato lang gyud tugutan ang Espiritu Santo Yes. nga maoy mo pasantop nato galing lang tungod kay naatay atong kaugalingon nga garbo, atong pagsabot, atong kaugalingon nga interpretasyon, mao na nga dunay daghan nga panaglalis. Apan if we allow mga kapaglaom sa Holy Spirit nga maoy mo mugahom sa ato nga hunahuna, sa ato nga kasing-kasing, then atong masabtan ang tuyo sa Dios nga iyang gipadayag kanato ang Biblia kapaglaom Joy. Yes, kapaglaom Pastor. And last sa atong prinsipyo din hino is do not forget to share what you learn. Di ba mga kapaglaom, mas dali nimo nga nato nga mahinumduman ang butang nga atong gipahat sa uban. So kung unsay gipadayag sa Ginoo sa ato ang mga butang nga nindot kayo nga atong nakatunan, ato nang ipahat ngadto sa uban. We may encourage them as well mga kapaglaom, and at the same time mas na-retain ang atong nakatunan. So muna mga uban sa mga nindot kay nga mga prinsipyo na I pray nga tabangan ta sa Ginoo nga ato ni nga ma-apply sa atong Amen. matag kinabuhi. Ano mga kapaglaom, balikan nato ang ato ang mga pag-ampo nga ato ang nadawat dinhi. Let us bring this prayer along with the kanang prayer nato para sa atong kaugalingon nga mutubo ta diha sa Ginoo. Let us also pray for each other. We have more prayer requests atong ihatag kay kapaglaom Ranan. Yes, mga kapaglaom, no? Si kapaglaom Alma Navarro Ladan, nagpaampo para sa iyang flight sa iyang anak nga si Janelle Rodriguez. So atong i-appeal ang safety sa flight ni kapaglaom Janelle. Let's also pray for healing kang kapaglaom Carmelia Arthur, and sa bana pa ni kapaglaom Andy Asilo nga si Josue Asilo nga naa karon sa hospital tungod kay naibalatian. So let's also pray for him. Now let's pray kang kapaglaom Katrina nga unta maka-recover na siya sa iyang nga gibalatian karon. So gikan kina kang kapaglaom Melda Abesta. Now for this batch of prayer, akong gihangyo si kapaglaom Joy to please lead us in prayer. Yes, mga kapaglaom, we come before the Lord through the precious blood of Jesus Christ with that promise nga itang tubagon according to His divine will. I would like to invite you to bow your heads sa atong pag-ampo. Balaan na mo nga amahan, amo nga mahigugmaon ug makagagahom nga Dios. Salamat kaayo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga makaduol kami sa imong nga trono, kauban sa among mga pagpasalamat ug pangaliya. Dear God, you have let us and allowed us to experience nga you do not only listen or hear our prayers, but you answer us, dear God, even in amazing ways, dear Lord. So Father in heaven, tabangi kami Ginoong Dios nga dili na mo kalimtan, and every time maka-experience mi Ginoong Dios og mga butang nga malisod sa among mga mata, among iyahat amo ang mga panguna-una dinha kanimo, trusting that you are able to do what is impossible, dear God. Father in heaven, ini nga tak na among ginadala dinha kanimo karon si kapaglaom Alma Navarro Ladan sa iyaha nga anak nga si kapaglaom Janelle sa iyang pagbiyahe. We trust, dear God, that you are able to bring her safe sa iyang destination. And please, dear God, protect her along the way, kauban sa uban pa nga mga passengers. We also pray, dear Heavenly Father, alang kay kapaglaom Carmelia Arthur sa iyaha nga handom nga maayo ang iyaha nga balatian. You know every detail, dear God. You know everything nga nagakahitabo sulod sa iyang lawas. And so we ask, Father in heaven, that you will be gracious, Ginoo nga maayo siya. Ihatag ang sakto, Ginoo nga hatag sila means to purchase, dear God, the right food nga makaayo niya, the medicine nga ilang gipanginahanglan, and above all, your power, dear Lord, nga kanunay magtandog kaniya o mag-ayo kaniya completely. Father in heaven, we also bring to you kapaglaom Andy Sosalo Asilo, alang sa iyang handom sa iyaha nga pinalangga sa kinabuhi. Ginoong Dios, iyang naa siya karon sa kapaglaom Josue Asilo sa hospital for health reasons. Amahan, among gipangayo diha kanimong
Hamong ginaampo nga ikaw Ginoo maglig-on kaniya, mag-restore sa iya nga panglawas. And dear Lord, lig-una usab iya nga pagtuon niini nga trying times sa iyang kinabuhi nga bisag unsa pa man aman iyang naagian karon, he will feel and have your presence beside him. Lig-una usab ang iya nga panimalay nga mo'y nag-atiman kaniya. We also pray, dear Heavenly Father, alang kay kapaglaom Melda Abesta, sa iyahang handom alang kay kapaglaom Katrina nga makarecover na sa iyahang nga ginaagian karon sa iyang panglawas. Dear Heavenly Father, we pray, dear Lord, nga ikaw Ginoo magapakita sa imuhang gahom ug magmaluluyon niining tanan nga mga pag-ampo. Would like to pray, dear God, for the recovery of Christian and Errol sa ilahang mga surgery gikan sa accident, dear God. Thank you kaayo nga sila na operahan, and we pray Ginoong Dios nga you will sustain them sa ilahang mapadayunon nga pagpakaayo gikan sa ilahang nga surgery. And we thank you, Father in heaven, for the amazing promise that you will hear and answer our prayers through the precious blood of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Amen. Daghang salamat kapaglaom Joy. And doon na patay dungag nga mga pinadalang prayer request mga kapaglaom gikan ni kapaglaom Axel Jade Vallesera. Let's pray for kapaglaom Lu Tayoni nga safe ang iyang pag-travel padulong sa Manila. And also let's pray for NMAT, the National Medical Assessment Test ni kapaglaom Hanmil Bahenting. Let's also pray for the family, especially sa kaning mga anak niya nga mo apil na sa pagsimba, and may panglawas sa ilang pamilya sa mga kaigsuunan nila and friends gikan kana kang kapaglaom Merly Yanson. Now let's also not forget si kapaglaom Edwin Bakulkol nga maayo na sa iyang mga balatian, and may he be granted with good health. For this batch akong hangyoon si kapaglaom Pastor Lemuel. Among dako nga kalipay ang pakiguban kaninyo niini nga kabuntagon, ang ato nga mga pag-ampo, mga kapaglaom walay nalilong at tubangan sa Ginoo. Busa ato siyang pasalamatan nining orasa, pinaagi sa ato mga pag-ampo, atong iduko og balik ang ato mga ulo mag-ampo ta. Gamhanan og Dios nga mahigugmaon, ikaw mao ang buhi nga among gialagaran sukad sa una hangtod karon. Nining takna sa kabuntagon among gipasalamatan kining pribilehiyo o kining panahon nga imong gigahin o sa pagpahinumdom kanamo kung unsa di ay ka mahinungdanon ang imong mga pulong sa among kinabuhi aron kini magagiya, magtultol, maghatag kanamo sa tanan nga pagkamatarong aron nga kami makita nimo nga nagabuhat sa imo nga kabubuton. Ginoo nining takna sa kabuntagon among gipasalamatan ang tanan nimo nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga nahigugma sa pagbasa sa imong mga pulong. Kun ugaling o Dios adunay mga panahon nga kami nakulangan o gitapol sa pagtagad sa imong mga pulong, dawata kami nga pinasaylo. Tudloi kami o Dios sa paghigugma sa imong mga pulong, kay kini tamis nga giya sa among nga ginabuhi, ug ikaw maghatag kanamo kalampusan pinaagi niini. Among ginadala nining takna sa kabuntagon sa pag-ampo ang pipila sa among mga kaigsuunan nga naa sa ilang panimalay o kung asa man sila nining higayuna. Si kapaglaom Axel Jade, nagpadala siya sa iyang request alang sa iyang pinalangga nga igsuon. Kapaglaom Lo Tayoni, alang sa iyang safe travel comes January 26 karong Lunes, Ginoo. Uban ni siya sa iyang paglupad sakay sa maong eroplano ngadto sa Manila kung unsa man nga mga transaksyon nga iyang paghimuon dito hatagi sa kalampusan. Panalangini usab si kapaglaom Janmel Bahinting, who will be taking the INMAT exam, Ginoo.
Hatagi siya sa kaalam o kahibalo. Hatagi siya og galampusan sa iyang handom sa kinabuhi aron mahimo siyang instrumento sa imong buluhaton samtang aduna pay panahon diha sa natad sa pagpanambal. Panalangin ni si Kapaglaom Merly Yanson nga ang iyang tibuok panimalay makaangkon sa maayong panglawas, kalipay, kalinaw, kasadya diha sa pagpuyo, uban ang madasigon nga pagtuo diha kanimo, buhi nga pagtuo nga makita diha sa tibuok panimalay ug ang imong presensya makita diha sa ilang nga taliwala. Panalangin ni si Kapaglaom Edwin Bakulkol, doon na siya'y balatian o Diyos. Ikaw nasayod sa matagbahin siyang lawas nga nagmaluyahon. Itugot nga imo siyang ayuhon, imo siyang hatagan sa kalipay, sa kaayuhan, aron nga makabuhat siya sa uban pa niya nga mga buluhaton, ilabi na sa pag-apil sa imong buhat, pag-andam og mga katawhan alang sa imong gingharian. Ako nga gidala usab sa imong atubangan ang among mga pangulo sa nasod. Ang among mga pangulo o Dios sa lain-lain nga dapit nini nga nasod nga magpadayon o mabatnan ang panagiusa. Mabatnan ang pagsinabtanay nga ang tibuok nasod makabaton og kalinaw, makabaton og kooperasyon. Ipadala ang imong giya ngadto kanila, tultuli ug tudluoy sila sa tanan nilang paghimuon. Panalangin usab ang mga pangulo sa iglesia, gikan sa kinatasan sa General Conference hangtod na sa lokal nga iglesia nga kami tanan magiusa sa pagduso sa imong bulhaton. Irabi na dinhi sa buhatan sa East Central Philippine Union Conference headed by Pastor Joel Barliso and Pastor Rene Inapan. Kauban sa tanang mga directors, members of staff dinhi sa Hope Channel nga magpadayon ang operasyon niini sa pagmantala o pagsabwag sa maayong balita. Ang among panimalay, imong bisitahon nining orasa, hatagi kami o Dios sa kalinaw, kasadya, kahapsay ug gugma diha sa pagpuyo nga Kristohanon. Kining tanan o Dios ug uban pa among gipangayo uban sa pagpasaylo sa among mga sala pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you, Pastor Lem, and thank you so much for joining us, mga kapaglaom, nining usa nato ka oras sa atong pag-inampuay o pagpamalandong sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga kapaglaom, di nato kalimtan that there is nothing more calculated to strengthen the intellect than a study of the Bible. Yes, and of course mga kapaglaom, let's also remember that no other book is potent to elevate the thoughts, to give vigor to the faculties as the broad, ennobling truths of the Bible. Mga kapaglaom, if God's Word were studied as it should be, men would have a breadth of mind, a nobility of character that is rarely seen in these times. Yes, mga kapaglaom, it is our earnest prayer nga kitang tanan na mapanalaginan sa presensya sa buhi nato nga Dios as we begin this day. Let's remember that the Word of God is the bread of life. This has been Kapaglaom Joy saying, rest in the Lord and wait patiently for Him. Yes, mga kapaglaom, those who eat and digest this word grow strong in the strength of God. This has been Kapaglaom Renan inviting you to cast your burden upon the Lord, and He shall sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Sa atong pagbulag-bulag niini nga kabuntagon, always remember, the Bible gives immortal vigor to the soul, perfecting the experience and bring joys that will abide forever. This has been your Kapaglaom Pastor Lem saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pagampo din lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.